The Prince, Episode 3, Why People Betray, Understanding Loyalty. Maraming nagtatanong sa bakit ako'y pinagkanulo. Bakit sila umalis kahit tinulungan ko? Ang totoo, hindi personal ang pagtataksil. Ito ay lohikal. Sa mundo ng kapangyarihan, ang loyalty ay hindi panata. Ito ay kalkulasyon. Sinusunod ka ng tao hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil may pakinabang ka. Habang ikaw ay may maibibigay, proteksyon, koneksyon, pera, impluensya, mananatili sila. Pero sa oras na humina ka, sa oras na mas malakas, mas mataas na alok, doon nagsisimula ang pagtataksil. Huwag kang magulat. Ganito gumagana ang tao. Marami ang nagsasabing, loyal ako kahit anong mangyari. Pero kapag dumating ang takot mawalan ng trabaho, takot mawalan ng posisyon, takot mawalan ng kaligtasan, ang loyalty ay unang bumibigay. Kaya mali ang umasa sa damdamin, ang emosyon ay nagbabago. Ang interes, mas matibay. Ang tunay na tanong ay hindi, magiging loyal ba sila sa akin? Ang tanong ay, ano ang kapalit kapag hindi sila naging loyal? Kapag wala silang mawawala, madali kang iiwan. Ang matalinong leader hindi humihingi ng katapatan, lumilikha siya ng dependency. Yung ginagawa niyang mahalaga ang presensya niya. Ginagawa niyang mapanganib ang pag-alis. Hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa istruktura. Ikaw ang daan sa oportunidad. Ikaw ang tulay sa seguridad. Ikaw ang susi sa pag-angat. Kapag ikaw ay madaling palitan, madali ka ring ipagkanulo. Pero kapag ikaw ay kritikal, kapag ikaw ang may control sa access, impormasyon at desisyon, ang loyalty ay kusang lalapit. Tandaan mo ito. Mas pinipili ng tao ang kaligtasan kaysa prinsipyo. Kaya huwag kang magtaka kung iniwan ka nila noong ikaw ay mahina. Ang tanong ngayon, paano ka magiging hindi kailanman mahina? Hindi sa paghingi ng pagmamahal, hindi sa pag-asa sa utang na loob, kundi sa pagiging mahalaga, kailangan at hindi basta napapalitan. Dahil sa huli, people don't betray you. They betray their past loyalty to secure their future. At ang kapangyarihan ay para sa mga taong naiintindihan ito.